yung National Solicitation Council, isa pa. Hindi pa ako nagsasalita, tatawaran na kayo. Inyong pagmamahal sa kapatiran. So, hindi kaila sa inyo na dalawa ang konseho ng ating kapatiran. Bagamat magkakaiba ang paniniwala natin, ang paninindigan, subalit tayo ay isa lang. Magkakapatid pa rin tayo sa isang pangalan ng Alpha Kappa Rho. Kung kaya, kung may makita kayo na talagang tinatrato pa rin akong kapatid dito kahit kami pala sa MC, hindi namin sila. Alam niyo mga kapatid, may kasabihan tayo na ang bayan na walang kasaysayan ay isang bayan na walang karangalan. Kung kaya kami rito sa National Grand Council ay pinapahalagahan namin yung CBL 888. Konting trivia lang. Noong 1973, subalit sa pagdaan ng panahon, lumawak tayo dahil nagkaroon tayo ng community-based chapters. Naging mabilis ang pagpapalawak ng kapatiran Afro. At noong Agosto 8, 2008, nagkaroon tayo ng first National Convention. Ito ay isinabay sa 35th founding anniversary ng ating minamahal na kapatiran. At inilagay sa pedestal ang 16 na estudyante ng UST. Dahil nung wala pa tayong CBL 888, 5 lang ang kinikilala natin. And 2 of those 5 is si John Pasaporte and si William Ho. And kaya yung CBL 888 is kung sakali may nagsabi na binabastos nyo ang 16 founders, hindi. Actually, doon natin sila kinikilala na merong 16 na estudyante. Kasi merong mga kapatid tayo sa kabilang konseho, kung nagkaroon tayo ng mga prinsipyo, paninindigan na taliwas sa kanila, sinasabi nila, binabastos daw natin ang 16 founders. Hindi ho totoo yan. And sa nasabing CBL 888, doon din isinilang ang Alpha Kappa Rho, International Humanitarian Service, Fraternity, and Sorority. Napakamakasay-sayang pangyayari yan na naganap sa hanay ng kapatiran ako. At kung kaya kami rito sa National Grand Council ay talagang ipinatutupad namin ang pamamahala sa ilalim ng CBL 888. And kaya lang, alam nyo, ang pagbalangkas ng batas, kung gusto mong ibahin, kailangan mong magpatawag ng isang referendum upang magkaroon ng consultation sa bawat konseho.
And yung CPL 888, niratified yan. Niratifikahan yan ng sambayan ng Acro sapagkat inayunan yan. Kaya yan na CPL 888 ay isang ratifikado na konstitusyon at batas ng Acro. At yan ay isang patas na batas para sa sambayan ng Acro. Nakasaad dyan pero makikita mo doon ang iyong karapatan bilang isang skeptron. Meron kang karapatang magpahayag ng iyong saloobin sa usaping pangkapatiran na walang titigil sa iyo na ipahayag yan. Kaya lang sa CPL 2018 talagang kapag nagpahayag ka ng saloobin mo na hindi akma sa kanilang pamantayan, subject for expulsion. Alam nyo, ang ina-expel lang mga kapatid, although wala sa IR yan, yung mga naka-commit ng mga heinous crime like murder, robbery with homicide, rape with homicide, yan ang mga dapat ina-expel. Pero yung the mere fact na naging hindi akma ang paniniwala mo sa paniniwala ng iba, hindi hindi katanggap-tanggap sa aking pananaw, sa personal kong opinion. Kung kaya nga nung nakuha ang nahalal na NGS ng NGC,